Mga kwentong pambata. Si Prinsesa Florine at ang Asul na Ibon. Noong unang panahon, may isang hari at wala na ang kanyang reyna. Bagaman siya ay napakayaman sa lupa at sa lapi, siya ay lubos na nalungkot. Nang mawala ang kanyang asawa, siya ay di maaliw. Ikinulong ang sarili sa kanyang silid, tumigil sa pagkain, at tinuuntog ang kanyang ulo sa pader. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang mga nasasakupan, ngunit walang nangyari. Iyong kamahalan, nag-aalala kami sa iyo. 8 araw ka nang hindi kumakain. Baka masaktan ng hari ang kanyang sarili. Ang kanyang silid ay nilagyan ng mga kutsyon sa pagitan ng mga dingding at tapisyera. Iyong kamahalan, mangyaring payagan kaming tulungan ka sa mahirap na panahong ito. Anong problema, Ginang? Pakiusap, huwag ka lang umiyak. Ako si Serafina Langtorn. Nawalan din ako ng asawa ng 1 buwan. Ramdam ko ang iyong pighati. Naunawaan ko, ang iyong kalungkutan ay katulad ng akin. Hindi ako naparito para pahupain ang iyong pighati, kundi makiramay. Ang pagdalamhati para sa minamahal ay karangalan sa kanila. Kayong lahat, mangyaring umalis sa silid na ito, maliban kay Serafina. Ang hari na natamaan sa kanyang mga salita ay nakatagpo ng kakaibang aliw sa kanilang pinagsasaluhang kawalan ng pag-asa. Nagpapalitan sila ng mga kwento ng kanilang nawalang pag-ibig. Ang kanilang kalungkutan ay nakabubukod sa kanila. Nagpasya siyang pakasalan siya. Ngayon sa nagmamadaling kasal, naroon ang anak ng hari, si Prinsesa Florine. Siya'y maganda at mabait. Ipinatawag ni Reyna Serafina ang kanyang sariling na anak na si Veruca na pinalaki ng diwata na si Morgana. Gayunpaman, hindi kagandahan at biyaya ang kanyang mga katangian. Makalipas lamang ng 1 linggo, nakabuo ng panibagong plano si Reyna Serafina. Pinakamamahal kong asawa, ang ating mga anak ay nagdadalaga na. Hindi ba sa tingin mo ay panahon na upang makahanap sila ng kanilang kabiyak? Ngunit mahal, hindi ba sa tingin mo na masyado tayo nagmamadali sa bagay na ito? Matapos mawala ang huli kong asawa, naintindihan ko na mabilis lumipas ang panahon. Bakit maghihintay? Handa na si Veruca. At ano naman sa tingin mo tungkol sa kapatid niya na si Florine? Pareho lang ang edad ni na Veruca at Florine. Ang kagandahan ni Florine ay nagpapalaki ng galit sa Reyna na nagpapaligaw ng mga walang kabuluhang pagtatalo at sinubukan ng bawat pagkakataon upang siya ay ipahiya. Maaring handa na si Veruca, ngunit si Florine ay dumaan sa maraming pagsubok sa nakaraang mga buwan. Perpekto! Hayaan ang unang prinsipe na darating na pumili ng kanyang pakakasalan. Isa itong marangyang okasyon. Prinsesa ang Reyna, inutusan niya akong kunin ang lahat ng iyong magagandang damit at alahas. Pero, bakit? Para kay Veruca, hindi ba? Naintindihan ko. Pakiusap, ingatan mo sila. Ang iba ay regalo sa akin ng aking namayapang ina. Ayan, Iha! Ikaw ay talagang nagliliwanag. Ang mga alahas na yan ay talagang ginawa para sa'yo. Si Prinsipe Charming ang magmamahal ng lubos sa akin. Sa mismong hapon na iyon, dumating si Prinsipe Charming. Sakay ng lumilipad na kalesa na hinahatak ng mga palakang may pakpak. Ang kawawang Prinsesa Florine ay nagnanais na mag-ayos ng kanyang sarili, ngunit hindi niya mahanap kahit isang pisi ng laso at maruming lumang damit lamang. Tumayo ka ng mabuti, Iha. Sa ilang sandali, si Haring Charming ay darating na. Tandaan, ikaw ang larawan ng kamanghamanghang prinsesa. Ayusin mo ang iyong pagkakaupo. Huwag mong hayaang mas magningning siya kaysa sa'yo. Ipinakilala ni Reyna si Veruca sa prinsipe na dumating ng may kasamang kasiyahan. Marahil ikaw ang prinsesa. Kagalakan kong makilala ka. Oh, si Veruca ay simpleng nagliliwanag ngayon. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Nagliliwanag ay isang paraan upang ilarawan ito. Meron pa bang ibang prinsesa? Siya yan! Siya'y nagtatago dahil hindi kagandahan ang kanyang damit.
Prinsesa, ang iyong kagandahan ay higit pa sa anumang pamamaraan. Kamahalan, mas mabuti sana kung hindi niyo ako pansinin. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking simpleng kasuotan. Mahirap na hindi mapansin ang isang napakagandang prinsesa. Ito ay nakakatawa. Si Florin ay hindi na kailangan ng papuri. Naintindihan ko na hindi masyadong natutuwa ang inang reyna. Ngunit maaari ba kitang kausapin sa hardin? Oo naman, kamahalan. Florin, bakit kailangan niyang maging ganap na perpekto? Oh, Mama, siya ang pumilit sa akin. Huwag mong isisi sa iba ang iyong mga pagkukulang. Ikaw ay aking anak, at ikaw ay magiging isang prinsesa. Kaya, ano ang iyong natutunan? Inang Reyna, nakinig ako sa kanila. Mag-aalok siya ng kasal at plano ng prinsipe na tumakas kasama si Florin. Sila ay magkikita sa maliit na bintana na tanawang hardin. Hangal na bata! Pipigilan natin ang plano niya. Sa halip, hihintayin siya ni Veroka. Ang katulong na kumikilos sa utos ni Serafina ay ginulo si Florin kasama ang kanyang mga kasamahan habang ibinalik nila ang lahat ng alahas at damit na nagbigay kay Veruca ng oras upang maisagawa ang plano. Florin, andyan ka ba? Oo, kamahalan. Nandito ako. Mahal ko, andito ako para kunin ka. Mag-umpisa tayo ng bagong buhay na magkasama. Pero ako ay sobrang hindi masaya, kamahalan. Ang buhay ay naging malupit kamakailan. Huwag mag-alala, mahal ko. Pagkasama nating tatakasan ng paghihirap na ito, payag ka bang maging asawa ko? Oo, kamahalan. Sige, gustong-gusto ko yan. Ito ay simbolo ng aking debosyon. Sabihin mo lang kapag handa ka na. At aalis na tayo. Bukas, maghahanda ako. Parehong oras, parehong lugar. Sigurado kong kinakabahan siya. Maghihintay ako ng kaunti pa. Kita mo, anak? Napakasimple. Ngayon ay kakasal ka na sa prinsipe. Hindi man lang niya napansin na ako pala yon. Magaling! Babalik siya bukas ng gabi para sa pagtakas mo. Alam mo na ang gagawin. Samantala, upang magdagdag ng insulto sa pinsala, pumasok si Reyna Serafina sa silid ni Prinsesa Florin. Narito, ang aking anak, ang prinsesa. Lubos na minamahal siya ni Prinsipe Charming at sila ay kakasal na. Ito ay mga regalo para sa iyong kapatid, iha. Ano? Ano? Kailan? Pinagtaksilan niya ako. Pakiusap, alisin mo ang mga bagay na ito. Hindi ko kaya tong tingnan. Dalhin ang prinsesa sa mataas na tore at ikulong siya. Siya ay napuno ng kagalakan para sa kanyang kapatid. Gawin ang utos ko. Florin, mahal ko. Andyan ka ba? Kailan tayo magpapakasal, mahal ko? Mayroon akong inang Diyosa, si Diwata Morgana. Una, nais kong bisitahin ang kanyang kastilyo at humingi ng basbas. Napakahusay. Sa kastilyo ni Morgana tayo. Hindi alam ng prinsipe ang daan. Pasimple niyang sinabihan ng mga malaking palaka niya na dalhin siya doon. Narito, inyong kamahalan. Isang mapa ng buong mundo na kaukit sa utak ng mga tapat na hayop na ito. Sa kanila, maaari kang maglakbay saan mang iyong gustuhin. Wow! Nakakabilib! Hahanapin ko lang siya. Akala niya ako si Florin. Ipaubaya mo sa akin, iha. Anong pagkukulam ito? Nasaan si Florin? Charming, tuparin ang iyong pangako. Magpakasal kay Prinsesa Veruca. Ayoko! Ang puso ko ay para lang kay Florin. Hindi ba ako ang iyong prinsesa? Naloko o kapnaling lang. Mga palaka ko. Kailangan kong umalis.
Papakasalan mo si Veruca o haharapin ang mga kahihinatnan. Gawin mo ang gusto mo, pero mahal ko si Florin. Hinding-hindi mo siya magiging asawa. Ang iyong kapalaran ay selyado, 7 taon bilang isang asul na ibon. Nanginig ang katawan ni Prinsipe Charming. Nagsilabasan ang mga balahibo sa kanyang balat. Lumiit at nagbago ang kanyang mga paa. Pinalitan ng mga pakpak ang mga braso at pinalitan ng mga kuko ang mga daliri sa paa. Ang prinsipe, ngayon na isang asul na ibon, lumipad sa pagitan ng mga puno. Siya ay nawala ng pag-asa. Natatakot sa paghihirap kay Florin at isang sapilitang kasal. Si Florin na nadurog ang puso dahil sa kanyang nawalang pag-ibig ay gumugol ng mga araw na umiiyak sa tabi ng bintana at mga gabing nananaghoy sa kanyang kapalaran. Narinig ng asul na ibon ang iyak ni Florin sa kawalan ng pag-asa. Bakit? Bakit ako? Sa pagsapit ng gabi ay narinig niyang itong hinagpis ang kanyang kasawian. Nakinig siyang mabuti upang maunawaan ang kanyang kalagayan. Ikaw ba talaga yan, mahal ko? Ang iyong pagkakulong ay masakit para sa akin. Sino ka, magandang ibon? Alam mo na kung sino. Hindi ko maintindihan. Isang prinsipeng tuliro sa pag-ibig na ikaw lang ang minamahal. Nadurog pa rin ang puso ni Florin. Ikwento niya si Veruca na tuwang-tuwa at ipinagmamalaki ang singsing. Pero ang singsing! Kasinungalingan, niloko nila ako. Agad akong tumakbo palayo ng mapagtanto ko. Ang pagiging isang asul na ibon ng 7 taon ay mas mabuti kaysa sa pagtaksil sa'yo. Ang puso ko ay napakabigat. Nakahinga na ulit ako, aking prinsipe. Namiss kita ng sobra. Sana mahawakin kita sa aking mga bisig. Pero mahal ko. Pero ikaw ay napakahina bilang isang ibon. Ang mga mandarikit ay nakapaligid. Mga kwago, lawin, mga pusa. Huwag kang mag-alala, aking mahal. Magkikita tayo tuwing gabi. Naalala mo ba ang araw na nagkita tayo? Ang asul na ibon na nahuli ng pag-ibig ay nagnais na ipakita ang kanyang debosyon at pagmamahal. Isang munting tanda ng aking pagmamahal. Ang iyong presensya lang ang kailangan ko. Pero salamat. Sana ay makapunta ka sa umaga. Gagawa ko ng paraan. Ang asul na ibon ay bumalik sa kanyang kaharian. Ang kanyang pagmamahal ay umaapaw ng mga kaakit-akit na kilos. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nangangailangan ng mga patunay. Ngunit ang iyong pag-aalala ay nagpapainit sa aking puso. Hindi, madam. Ngunit ang mga hiyas na ito ay patunay ng aking pag-ibig kapag tayo ay magkahiwalay sa maghapon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang gabi-gabing pagtatagpo. Samantala, ang lumilipad ng karwahe ng palaka ay nananatiling nakabarada sa labas ng mahigit 1 linggo. At sa pagkakataong ito, nang pumasok ang asul na ibon sa loob ng kaba ng kayamanan, nahuli siya. Sa tingin mo, saan ka papunta, munting magnanakaw? Ako ito, ang iyong prinsipe. Isang nagsasalitang ibon? Teka, kilala mo ako nung bata pa ako. Charming! Ikaw ba talaga yan? Ang iyong tinig ay parang ikaw. Oo, ako talaga ito. Si Morgana ang diwatang gumawa nito. Maaari mo bang ipawalang bisa ito? Teka, si Morgana ang gumawa sa iyo nito? Ang mabuting balita ay, ang salamangkero at si Morgana ay magkakilala sa loob ng 6,000 taon. At sa kabila ng kanilang kasaysayan na pagtatalo, palagi silang nakakahanap ng paraan upang malutas. Samantala, pabalik sa mataas na tore, ay hindi mapakali si Prinsesa Florin. Lagpas na ng hating gabi. Nasaan na siya? Nang hindi masira ng salamangkero ang sumpa ni Diwatang Morgana, lumipad siya patungo sa kanya upang humingi ng kompromiso. Morgana! May kinakausap siya. Ang mga katulong sa gabi. Ano ang nagdala sa iyo dito, dating kaibigan? May maitutulong ba ako? Sa totoo lang, ito ay may kinalaman sa prinsipe na binago mo na maging isang asul na ibon. Oh, siya. Ginalit niya ako. Binitawan niya ang aking inaanak. Hindi ba siya kaibig-ibig? Wala siyang ginawang ganyan. Niloko siya. Paano ka nakalabas? Totoo naman, Morgana. Matagal ko nang kilala si Charming. Siya ay may integridad. Sinabi niya sa akin ang lahat. Agad na naunawaan ni Morgana na siya ay ginawang kapalit sa inggit ni Serafina na gawin ng kanyang anak na prinsesa. Hindi ko magagaw.
Ito ay isang sumpa ng pagkapermanente. Mula sa naalala ko, ang sumpa ng pagkapermanente ay maaaring masira kung ito ay mahati sa dalawa. Yan ay tama naman talaga. Salamat, kaibigan. Tiyak na magtatagpo muli ang ating mga landas. Hindi natin alam. Siguro kung kailangan ng mahika ang susunod na tulong. Aking mahal! Ang aking mahal na prinsipe. Sa wakas, mahabang panahon na ang hinintay. Saan tayo, aking mahal? Sa habang buhay na kaligayahan,